Maupay na gabi sa tanan. Diha ra gyud ko to mga kong waray-waray. Maayong gabi mga kaigsunan. Na ako'y ginagmay nga waray kay kanang Tikaw Island at bang man na siya sa San Vicente or San Antonio. Basta kanang dool naman gud ng Tikaw sa Matnog. So, ang language sa Tikaw is combination of 5 different dialects. Cebuan, Ilonggo, Tagalog, Waray, and Karaya. Oh, so, ang ila dito, mayong gabi mga kaigmanghudan na ang surmaton san Dios, ang pulong na sang Ginoo. In 2 months, I tried to learn the language because if I will speak in Tagalog, the more that they cannot understand me. Kung mag-Tagalog ko, Tagalog akong istorya pero ang lusot, sinibuan naman gihapon. So mas dili sila makaintindi. So that's why I really tried to learn the language in 2 months. Mas Batinyo and Tikaw nun. Pag mo ingon na sila, pag magsabi sila, mag-start na ta, sa Tikaw nun is, magbatog na kita. Yes. And in some other parts of Masbate, iba na po ang ilang pagkaminasbate. Pastor, kadina kay magtuna na kita. Nya magtuna sa amon sa Cebuano kay Karabaw ra man na patunaon dito sa Turagan. So, mga kaigmanghudan or mga kaigsuunan, medyo iba-iba ang aton nga mga language. But I know we have only one language in heaven. And when we study God's Word, we only have one language because there's only one power that will dictate us with the Word of God, and it's the language of the Holy Spirit. So sa gabi, I hope that we can invite the Holy Spirit as we study God's Word. And by the way, nalipay ko nga, mangutanas ako, makaintindi lang ba tanan og Cebuano? Yes, okay? Sige, kay mag-Cebuano ko. Kay by the way, this is the first church I visited after I was called in the union office. Wala pa ko kabisita sa iban nga mga simbahan, wala pa ko ka-preach, wala pa ko kawali, wala pa ko kabisita mga simbahan gawas dito sa CVC. So outside sa CVC sa Cebu, this is the first church I visited. And lipay ko nga gi-invite ko kaganiha. Actually, kadtong last time nga ning anhimi, that was February 25, ning toyo gyud ko anhi. Gitan-aw na ko yung simbahan, nagpa-picture ko. Ngano? Makita man nako pirmi sa mga post ni Pastor Rowel Mistadis. By the way, wa pa mi nagbagat ni Pastor Mistadis, kilala ko na siya. Ngano? Every time nga na may mga reports, workers meetings sa CPUC, pirmi magyud ni magbaniag ang yangan from Samar Mission, and always very successful when it comes to evangelism. So, kita na ko yung mga post, yung mga activity, iyang mga evangelism program unya. Pirmi mangyud na as Calbayog Church. Ingon ko one time, makaanha ragi ko ng simbahan na. Makitaan gid nako, and Pastor Zabala said, igbisita ni Mus Calbayog, tanawa sa loyo, naanay baptistry diha, tungod sa unag kusog kayong evangelism ug ang care group des Calbayog, naanay baptistry. Pag-abot nako ganiha ako pang isa, well, adto din ko sa loyo. Ug naa gyud ay mo'y baptistry. So ang akong mga dadunggan insakto gyud kay ako ang IEL secretary sa CVC before ko ni adto sa union. So ako in charge sa evangelism and sa care group. Anyway, magsugod ta kay kinira ba ko nung midweek mubo ra ko ni. O kaysa i-compare sa Vesper o i-compare pod sa our worship. By the way, thank you Pastor Mistadis. Nagkita gyud ta, nagkabagat ta, and congratulations on what you have done to our evangelism in the church. And also, I know that you cannot attain that success in evangelism without the support of our church members. So with that, mga kaigsuunan, atong ipadayon ang suporta sa buhat sa Ginoo. Kay ang ato nga mga pastors, dili maka-achieve og sama ni ana if without the support of our church members. Munang ingon sa Ellen White, together, nalimot na ko sa gisulti. In unity, there is strength. In division, there is weakness. Muna yung gisulti. Pero sa Helen Keller, lain po niyang version. Matod pa niya,
alone we can achieve little, but together we can achieve much. Kung akong binisayon, sa pag-inusara makakabot kag jutay, pero sa pag tinabangay, makakabot kita og ubay-ubay. And someone approached me and said, unsa ganito yung apelyido ni mo, sir? Libuon. Ikaw si Marvin? Libuon? Diyan ta nagkakita. Nagkakita na ta. Sa sipak. Sa kita ako sa imo social media, maikog mo ko na makitaan ko social media. Di man guna ako. Kana bang pang videohan kas mga kaigsuunan niya, ibutang sa TikTok ba niya, pang putlon imong mga message? Dadaghan kay manguha ng mga kaigsuunan. Dito sa Masbate, sa ikaw, Pastor Jomar Compesto ko, yes sir, kailalagi ka sa ako. Sa kita ko sa imo sa Facebook, sa YouTube. Kunya, unsa may imong observation? Siya nga, mas gwapo ka sa Facebook. O sa naglibog kog malipay ba ko sa dili. Pero, again, mga kaigsuunan, I'm happy to be with you and worshiping with you with God tonight. Before we start our study, let us bow down our heads and let us pray. Our gracious God and Heavenly Father, we come into your presence. Our hearts are filled with joy. And we are very grateful, Father, for this opportunity you have given to us to come to your church and to unite our hearts in worship, expressing our gratitude to you. We pray, Father, for wisdom. We pray for understanding as we study your word. Please send us the Holy Spirit to help us understand the message that you want us to have tonight. And as we open our Bibles, please speak to our hearts, Lord, so that the message that we are going to hear would inspire us, Father, as we continue our service and our spiritual life, waiting for your second coming. We pray in Jesus' name. Amen. Di man makita, mga kaigsunan, nalimot man kog dala sa akong kanangkoan, sa akong adapter, pero ay mong kabalaka kay kining ako nga mga message, mga kaigsunan, tagduha, tagtulo, ragin ni kateksto. Aron di kayo mo malimot. Kay mas malimot man ta sa dagway sa nagsulti, o kay sa message may yung taginana. Pero ang dagway tuminumduman, malimot as message, murag di kayo nindot. First text, Exodus chapter 4 verse 2. God said to Moses, "What is that in your hand?" Question na siya. Before na nga question, sa chapter 4, gusto nako nga atong masabtan, nganong niabot ang Ginoo sa mao nga question to Moses. Nga nangutana na siya, "What is that in your hand?" Dunay connotation ang question, dunay kanang mas lalom nga kahulugan, nganong nangutana ang Ginoo, "What is that in your hand?" Tungod kay dunay response si Moses against sa hangyo o sa request sa Ginoo. Og mauni ang nahitabo, mga kaigsuunan. Nganong niabot niya na nga question ang Ginoo? Chapter 3, verse 10. Dunay request ang Ginoo kang Moses. And God said, "Moses, you come now. Kama, and therefore I will send you to Pharaoh to bring the children of Israel out of Egypt." So, that's the request. That's the calling. So kung atong sibuanuhon, Moses, umari ka, kay ipadala ta ikaw, ngadto kang Pharaoh, kay ikaw ang akong hangyoon, nga akong luwason, ug akong pagawason, ang akong mga katawhan, gikan sa Ehipto. Okay? Nya, dad-una na ako ngadto sa yuta, nga akong gisaad sa akong mga katawhan. Mao na'y hangyo sa Ginoo, mga kaigsuunan. Pero nasayod ta, and we are well informed that Moses also came from Egypt. And how many years, mga kaigsuunan? How many years na ang nalabay after he was out from Egypt because of a very tragic event that he committed in Egypt? 40 years. 40 years. And 40 years later, here comes another calling from God. You need to go back to Egypt. And kabalo ang Ginoo, mga kaigsuunan, nga dunay gilikayan si Moses. So, nasayod ta nga pagtubag ni Moses. Ang tubag niya, verse 11, "Who am I that I should go to Pharaoh?" You see? So, ang calling sa Ginoo, mga kaigsuunan, it was a request, it was a command, it was an imperative. You need to go back there, to Egypt, for the purpose that I will give freedom to my people, the children of Israel.
Pero ang response ni Moses, wa siya ning balibad mga kaigsuonan. But indirectly, ning balibad siya through a question nga matod pa niya, who am I? You see? That I should go to Pharaoh. Mga kaigsuonan, pwede kong maingon, it is a question of disqualifying himself. Maingon ko, nga iyang gidisqualify ang kagalingon. Pagpangutanan niya, kinsa man ko nga ipadala ko dito. Dunay daghan connotations and meaning mga kaigsuonan sa iyang question. Nagpasabot lang na nga dili siya ganahan mobalik ngadto sa Egypt. Pwede na to gamiton ang reason. Kay kung mobalik ko dito, prisuhon ko. Kay doon ako'y pending nga kaso dito nga wa na ko masettle. Ako man tong gilayasan. So, if that's the case, kay doon naman ko'y kaso dito, ibalik ko nimo ang question ni Moses sa Ginoo mga kaigsuonan, I am not qualified. Ikaduha, doon ako'y reputation nga dili nindot dito. That's why, kung ako ang imong gamiton, people will question me. People will question my credibility. People will question my reputation. Di ba mo na usahay mga kaigsuonan? Nganong ganahan magita magwali ngadto sa layo og dili man duol sa tong tugkaran? Because people knew about our reputation and our credibility. Di ta magwali din sa atong tugkaran, sa atong mga silingan. Kay kilala ang mga tao kung sino kita. May nang adto tas layo-layo. Kay wa kay ni kaila sila sa ato. Pagsulti nato sa message, walay epekto mga kaigsuonan. Nganuman, wala sila kailag. Unsay atong reputation. Atong silingan, kabalo man na nga natandog na tong mohon. Atong silingan, kabalo man na nga singlonon ta permis araw-araw. Atong mga silingan, kabalo na nga doon na tayo mga loan. Kabalo itong mga silingan, nga doon na tayo mga diferensya, mga kaigsuonan. And that's the reason Moses asked God, who am I? I have many questions about my reputation. So kung ako ang imo nga suguon, tingali, basig dili ko epektibo niyan ang dakong takas sa akong pagbalik dito sa Egypt. And you know mga kaigsuonan, it is also the sentiments of many of us in the church. Because sometimes when God calls us for a very specific ministry, daghan kay tag rasones, ug ang atong mga rason mga kaigsuonan is our disqualifications. Or baka ang atong mga backgrounds and mga experiences nga mo disqualify sa ato. But there is a very important and a very deep meaning mga kaigsuonan and a message after this response. So, adto na ta sa chapter 4, verse 1. Ingon si Moses, suppose they will not believe me or listen to my voice. For what reason? Ako nang gisulti mga kaigsuonan. Muna nga, mangutan na ta usahay, nganong lisod mangyug kaayo ang pagkonverter sa atong mga silingan or kanang duol nato sa tugkaran sa itong panimalay mga kaigsuonan. It may be because of our background and reputation also. Nga dili motuo ang mga tao, kay ang atong gisulti giwali, di man kayo mosibo mga kaigsuonan, sa nakita sa mga tao sa atong kinabuhi. Sa gisulti nato nga kamatuoran mga kaigsuonan, dili man makita sa atong kinabuhi. Munang ingon sa Ellen White, people are mostly inclined to see a sermon than to hear one. Akong bisayon kay mura magkanang seryoso kayo mo. Akong binisayon. Ang mga tao karon mga kaigsuonan, mas ganahan sila nga makakita og usa ka wali kaysa makadungog og wali nga gikan sa pulpito. Ang pasabot niya na, mas ganahan ang mga tao nga imong napamatud-an ang kamatuoran nga imong nakita, kay mas mukabig nagkasing-kasing ngadto sa Dios kaysa dili nila mapamatud-an ang imong gisulti sumala sa kamatuoran nga imong nabasa sa Biblia. Lamlaom na itong mga Cebuano akong gigamit mga kaigsuonan. Pero I hope nga nahimo na siyang klaro. So verse 2, tanawa. Ganahan ako sa tubag sa Ginoo. Pag humag-mention ni Moses sa iyang mga disqualification, verse 2, ingon ng Diyos, Moses, what is that in your hand? What is that in your hand? So, ang gusto sa Diyos is, kalimti na unsay imong disqualification. Kay wa na nako tanawa. Kalimti unsay imong background sa Egypt. Kay dili na maoy akong basis nga tawgon ti kag pabalik dito sa Ehipto.
No, ako na nang gitalikdan, ako na nang gikalimtan. In fact, gipasaylo na tika sa imong mga kaniadto. O karon nga nabag-o na ka, karon nga humble na ka, karon nga papainubsano na ka, gamiton ta ka alang sa paghatag kagawasan sa kung mga katawhan. Sa una mga kaigsuunan, lahi man ta nga pagkatao, sa wala pa ta nakabig sa kamatuoran. Di ba? Sa unas, wala pa nato mahibalag ang Dios, lahi ta nga pagkatao. Kaysa karon nga ato nang nahibalag ang Ginoo. Munang gusto sa Dios, gamiton ta kanang ang atong pagkabago nga kinabuhi nga doon na Dios nga atong giila. So point number 1, God uses what we already have. Klaro ni. Sa Cebuano pa, gamiton ragyod sa Dios mga kaigsuunan, unsay naa sa imo. So, kung tagaan kag opportunity sa ministry, sa buluhaton, kung hatagan kag tsansa, kung tawgon kas Ginoo mga kaigsuunan, ayaw tan-awa ang unsay dili nimo mahimo. Kay kung unsay naas imo, maura gyud nay gamiton sa Ginoo mga kaigsuunan. Ako, magsige baya gikog pangandoy nga munindot-nindot ni akong tingog sa pag-awit. Pero hangtod karon nagpaabot pagigog kanus anito bagon sa Ginoo akong pag-ampo. Kay hangtod karon umukanta ko. Maluoy mo gina akong asawa kana inig kasabado sapon na amis balay na may piano. Ko piano hira ko kay mukanta ko. Kahuman niya piano sa kakanta moingon din siya nga sakto na. Yung kung ano man, tiyaogma na pod kanang magbagat imong tingog og ang piano. Kay di magyud ni magbagat ang tingog nako ang piano. And yes, when I was still in college, during our externship, gipangutan ako, Jomar Compuesto, we know that you can do Bible study and we know that you can preach. But besides preaching and Bible study, what else can you do? Can you sing? Kaya kini ko nung mga pastor, maayam ko nun ni manganta. Di po tanan. Nya, og 90% ang kantigo mo kanta, naapil siguro ko 10% kanang 10%. Kay during sa among Christian music and worship, mag-voicing man na, tanawon kag, alto ba ka, bass ba ka, tenor ba ka? Unya, tuplokon man ang piano sa among professor. Pakantahon mig do re mi fa sol la ti do. Di magyud na ma-identify ning akong tingog, bass ba ni, soprano ba ni, tenor ba ni. Pagkahuman sa tanan, sa bahala na ka Jomar, ug asa ka mo apil diha, pili lang. Apil-apil lang po ko dito asa ko. And then I was asked, can you sing? Jomar. Naglibo ko. Maingon ko nga makakanta ko kay manghambog baya ka aron makapasar ka sa externship. Dakong grado ihatag sa imo. Say graduate ka, sir? Oh, very good. Makarelate ka sa akong gisulti. Karon kay ning tug-an na lang gigos tinuod kay basig katawhan ko nila. No, sir. I cannot sing. Can you play any musical instrument? No, sir. Sorry, I cannot play musical instrument. Can you play guitar? No, sir. Can you play violin? No, sir. Can you play piano? Samot, sir. Di magay ko kamo mo gitara, violin, di po kamo mo kanta. Samot na ang pagpiano. And here comes the follow-up question I was asked. So, Jomar, you will be a pastor in the future. How can you lead your congregation if you don't know how to sing? And how can you organize your young people if you don't know how to play any musical instrument? Natandog akong garbo mga kaigsuunan, ko bagsak na giguan eh. Di naman ko makatubag. Pero may langgani kay gilamdagan ko sa balang espiritu. And I answered them, Sir, pastors are not called to sing. Pastors are called to preach the gospel. Kabalos po gamay sa ila. But my point, brothers and sisters, is that doesn't mean that if I don't know how to sing, that God cannot use me anymore. And that doesn't mean that if I don't know how to play the piano, the guitar, the violin, that God cannot use me anymore. Because for a fact, God has thousands of ways by which He can use you and me for His ministry. Daghan magpaagi mga kaigsuunan. Kaysa pag-awit na day? No.
Kay kung ang usa ka mga magbubuhat, kamao siya tanan. Posible mga kaigsuunan, di na kay na mga itong uban mga kaigsuunan. Kaya itong pastor may mukanta, may musong leader, mo special song, unya siya pagid mo wali. Ang pastor na lang dito tanan. Dili kay takagain og kanang cooperations mga kaigsuunan, kay kaya man tanan sa pastor. Pero di ka mamukanta dito sa tikaw, ay, mga ito mga kaigsuunan, oy, kay kung si pastor amo kanta, perting luuya, mga ito ta, atong tabangan sa pastor. So, ako nga point is, number one, God uses what we already have. Kung unsay naas ato, brothers and sisters, maurag yun na'y gamiton sa Ginoo. Ayaw nagtanaw nga, Lord, si kuan lang, kay mas maayos ang musultis ako. Siya lang kay mas maayos ang muwali. Siya lang kay mas maayos ang mukanta. Siya lang kay mas maayos siya. Kaysa nako, mga kaisunan. Hinumdum ini, when God calls you, it is an opportunity, brothers and sisters. Kay nganong ang Diyos nagtawag sa imo, nganong ikaw ang gipili sa kadaghan sa mga tao, privilege na, chance na, opportunity man mga kaisunan, dawata na, nganuman, kay kung unsay na as imo, kana ray gamiton sa Ginoo, and out of God's power, it can create wonderful miracle in converting and bringing people to the feet of our Jesus and our God. Say, uy, number 1 pa man din eh. Sige. Ato na lang ning diretsoon. Point number 2, mga kaigsuunan. God's power flows through our obedience. Sa dihang nakita na gyud sa Ginoo nga si Moses medyo nibalibad na gyud. Ingon ng Ginoo, Moses, what is that in your hand? Moses answered, Lord, only a rod. You see, ha? Only a rod. And the rod reflects and shows the limitations of Moses. His trade, his livelihood, and the simplicity of his life. Gipakita niya, Ginoo, sungkod ra man eh. Sungkod na sa inyo? Sungkod ra ni. Pagpangutana siya, unsay naas imo, sungkod ra, wala nagilain. Pero tanawa, pag-ingon sa Ginoo, nahala, ibutang na siya sa ubos, o sa dihang nabutang sa ubos, ang sungkod, mga kaigsuunan, na convert into a snake, unya pagkupot niya balik na pod siya, o kahimo nga sungkod. In short, obedience will activate God's power. Because it is not about the thing, it's not about the rod, it's about the one, the divine superpower who commanded that thing for Moses. Verse 20, last text. Tanawan ninyo. When Moses obeyed, tanawan ninyo verse 20. When Moses obeyed, tanawa ha? Moses' rod becomes God's rod. Akong basahon. Para ebidensya sa inyo mga kaigsuunan, unsay mahitabo sa atong talento once ato nang ihatag sa Ginoo. Verse 20. Then Moses took his wife and his sons and set them on a donkey, and he returned to the land of Egypt, and Moses took the rod of God in his hand. What happened, brothers and sisters? In verse 2, we are told that it was Moses' rod he held in his hand. But verse 20, after he obeyed God, that rod became God's rod. Laktod pagkasulti mga kaigsuunan, ang atong talento, basta atong gamiton sa Ginoo, maggamit na sa pagkahimog milagro nga makitas mga tao nga ang atong Dios nga gisimba gilagaran gamhanan ug buhi nga Dios mga kaigsuunan. Your talent, if given to God, will become God's talent. Your gift, if surrendered to God, it will become God's spiritual gift. It's not about our ability. It's not about our talent. It's all about our availability for God's work. God redeems our ordinary for His purpose. The rod represented more than just Moses' trade. It symbolized his simplicity and his limitations. So ang question karong gabi una, brothers and sisters, what is that in your hand?
Is it a musical talent? Use it for God's glory. Is it a teaching gift? Use it for God's glory. Is it a preaching gift? Use it for God's glory. Or is it a burden of prayer? Use it for God's glory. Kay bisan pagdaghan kag talento mga igsuon, kung imo nang gigamit alang lang sa imong kagalingon, di gyud malipay ang Ginoo ni ana. But even though how simple your gift is, if it is surrendered to God, mga kaigsuunan, kung gamito na alang sa paghimaya sa Dios, mas panalanginan pa nas Ginoo, aron nga mas daghan mga tao makabig pinaagi niya ng imong pag-surrender sa imong talento ngadto sa Dios. Imong talento sa pag-awit, gamitan na alang sa Dios. Imong talento sa pag-atiman sa atong iglesia, gamitan na alang sa paghimaya sa Ginoo. Imong talento pagluto, paglungag, pag-atiman sa mga bisita, gamitan na alang sa paghimaya sa Ginoo. Bisag unsa ang imong mabuhat ug mahimo mga kaigsuunan, himuan na alang sa paghimaya sa atong Dios. What is that in your hand today? Surrender it to God. Because the question is not, what don't you have? The question is, what is that in your hand? Brothers and sisters, let God use what you have for His glory. Because He is not looking for ability. God is looking for our availability. Offer to God whatever is it in your hand. Because no matter how simple, when placed in God's hands, it will become an instrument of God's power, and it will become an instrument of God's miracle. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you for the message tonight. The message that help us to remember that you have a calling to each member of your church. And we differ, Father, in our talents. We differ from our spiritual gifts. But you have given us the chance and the privilege to use them to your glory, to use them for your honor. And so we pray that tonight, Father, we will not question what we don't have, but we will question, Father, our availability and how can we use this for your glory. To help us, Father, to understand that as a member of your church, we are part of the work of the church. We are part of the ministry. We are part of your evangelism. Thank you for calling us to be a part of this work. Thank you for forgiving us of all our sins. This we ask and pray in Jesus' name. Amen. Maayong gabi, istanan.